shit na naluko. Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di wang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtutog aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. Yo! Haha! Welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Hurado. Ako ang Batas, aka Ginoong Rodriguez, yo. Sobrang lapit na natin sa isabuhay ngayong. Sobrang lapit ko na simulan i-review, so sobrang excited ako. Pero hindi pa rin hinog yung oras So kailangan ko muna mag-review ng mga ibang solid na battles na hindi isabuhay na nakaligtaan ko. Ito, isa sa kinoment ni hanapin ko kung sino yung nag-comment. Ito, nandito yung phone ko ngayon. Hindi ko pala na-screenshot yung pangalan niya. Pero, nirecommend niya to sa listahan niya. Class G versus 3D. Oo, naalala ko si Class G sa nireview ko yung battle nila ni Rafia nata yun. Tapos 3D, subok. Nakita ko na rin. So, sigurado pukpukan to. Hindi ako maasang ma-disappoint dito sa battle na to. So, yun. Tingin ko ang upload nito ay ano ba ngayon? Webes. Tapos pagkatapos nun, meron ako i-upload na PNP. Kung mahulaan nyo kung sino yun, tangina. Special yun. Special na kwentuhan yun. So, spatan nyo na lang. Pero, masigurado para sa mga flip-top fans, may enjoy nyo yun. At, yun lang. Bago ko simulan, huwag kalimutan mag-subscribe, yo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Napapansin ko na bumababa yung acceleration, no, ng pag-subscribe ng mga tao, kahit yung mga views, yo. So, salamat sa lahat na nandiyan pa rin at tuloy-tuloy lang nanonood at nag-i-enjoy ng mga content na ginagawa ko. Mas nakafocus ako ngayon na tutukan tong channel, maggawa ng maraming iba't ibang content at abangan nyo lang. Hindi lang umiikot sa flip top din yung mga plano ko kasi marami akong pwedeng iba pang i-explore. At as much as syempre binuhos ko lahat ko sa flip top, pero hindi lang flip top ang ginawa at tinaniman ko through the years sa Pilipinas, yo. So basta sisiguraduhin kong entertaining at substantial ang content ng mga i-upload ko. Pero tama na, hindi na tigilan natin 'yon tungkol sa akin. Eto na, yo. Spatan natin to. Letting all y'all clowns know what time it is, and it goes like this. finals in Big Boss tsaka ni Husky. Yung ganitong crowd, galing ako sa close room, sa Motus, kaya medyo
Try kong mag-adjust, try kong makayanan yung pressure mamaya, yun lang. Alam ko, may gigil talaga sa akin yun. Motos pa lang kami. Pero sa gusto niya, pagbibigyan ko din siya. Ayun, si 3D kasi kilala yan na na-addict yan sa kanila. Kaya huwag kayong maglalalapit yan masyado. Kasi baka pag natukang yan, madamay pa kayo. Yun yung inaabangan sa'yo ng tao, yung mga seryoso mong bara, mga corny mong jokes, tsaka yung mga paawa effects mo sa mga Bisaya, sa mga tao. Tingnan natin kung uubra ngayon yan dito sa Flip Top. Unang-una, kinonsider ko yung crowd. Kasi syempre, hindi na siya motos, hindi na kapwa MC lang yung manonood sa'yo. Marami kang hihikayatin ng mga crowd na sana mapasaya mo sila, hindi lang pansarili. Medyo malaki yung adjustment. Sa totoo lang, mas relax ako ngayon. Mas maaga ako natapos yung sulat. Mas madali ako nakaisip ng mga anggulo. Mas mahaba yung time na sinaulo ko yung sulat ko kasi nga hindi ko rin alam kung bakit ganun. Siguro hindi ako ganun na pressure kahit sa tingin ko mas nakaka-pressure dapat ng battle na to. Hindi ko lang din alam kung bakit. G, alam ko pinagandaan mo ako ng husto. Pinagandaan din naman kita. Magiging classic to for sure. Ayun, 3D, galingan mo, gagalingan ko rin syempre. Para sa Motus, yun lang naman pinaka-importante. Hindi mapahiya yung ligang pinanggalingan natin. Wala naman kung anong beef. Syempre, ang gusto ko lang, patunayan mo yung mga call-out mo syempre. Lakasan mo kung anong dala mo ngayon. Tapatan natin yan. Pasayahin natin yung tao. Bigay natin yung gusto nila. Yun lang, galingan mo, gagalingan ko, tol. Let's fucking go. Check it out. Tangin na mga gutom, no? Check it out. 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 So, dapat ba mag-review na ako ng Motus at iba pang liga? Putang ina, no? Sa totoo, no, curious ako sa Motus. Hindi pa rin ako nakanood. Kahit isang beses. Yeah, sana rin soon makakwentuhan ko si M-Zite, no, sa tingin ko, para mas magandang kami mapag-usapan muna namin 'yon bago ko siya subukan, di ba? Sana nga no, ma-PNP ko rin si M-Zite, yo. So sana umabot kay M-Zite Toyo, pwede tayo magkwentuhan sa PNP. Yeah. Iparating nyo na rin kay Jonas, yo. Hindi ko siya makahagilap dahil wala akong Facebook at parang wala siyang Instagram. So, gusto ko rin siya sanang maimbitahan sa PNP para pag-usapan yung battle nila ni Saint Ice. Yo. So yun. Flip Top on 14, nandito pa rin TIU Theater Makati. Patlong battle na ng first quarter ng Day 2. Flip Top magigay para sa parating nating laban. Hi, Arik. Solid tong Napaka-special na battle na hatid sa inyo ng Motos Battle League. Maraming salamat sa kanila. Congrats sa lahat ng success. At itong dalawa, mga kampiyon ng pedestal tournament nila. Wow. Champion versus champion. Shit. Yan ang gusto ko. Shoutout sa Extreme Gaming at TMT Play. Silipin niyo yan. Lahat ng mga represent collab. Silipin niyo to. RX Panda. Siyempre, Box and Dose. Real Jokes Clothing. Alam niyo yan lahat. At sa kanan ko, Davao City represent para sa inyo. Bigay tayo lahat para kay 30. Motos Battle League, kay Alex Supremo, kay Pilo, syempre sa magina ko, Real Jokes Clothing. Crown Manila. Interdivision, Interleague Battle at sa kaliwa naman, silang Cavite represent para sa inyo. Bigay tayo lahat para kay Class G. Di ba sabi nga huwag kang mananatili. Mahaba-haba na biyahe pa, huwag kang basta titigil. At kahit pa nga yung harang di mabilang sa daliri, lahat nagigibayan ng tiwala sa sarili. Mga bias. Yun, shoutout lang sa Box and Dose, Box and Dose, tsaka Flip Top Collab. Supportahan nyo yun. From Manila, Kuya Nico Manin, Black Manila, Hypebeat, GAG, Fry Car Garage, kay Jerry Garcia, boy, thank you. Dragon Maxi Vape Shop ni Boss G. Sa Dam Cortez ng Tartaria, silang Cavite. Tsaka kay siya, boy, happy birthday. Shoutouts Box and Dose palagi. Flip Top. Hindi na sila nag-coin toss. Pinag-usapan na nila. Collab. Pinili ni 30 mauna. Tigdalawang minuto dapat pakinggan natin unang banat. Let's fucking go! Shit. Sarap na feeling. Bugo kayo ning piste! Sa imong level pa ko nanaog.
At nagbisaya na ako, Rick. Ubus na yung rekta na agad. Intro pa lang. Inubos ko na Tagalog sa Motus, boss. Dito naman. Alam kong tatakbo lang sa pisngi at adik yung baon niya. Well, guess what? Yung tinatawag niyong lubog, nakaahon na. Niyabangan mo ko na 700k views battle mo. Beach top, talo ka doon. Obvious kinana. Paalala ko lang ha, yung inaangas mong views sa flip top, sa Motus ko ginawa. Sinabihan niya pa si Rafia na 8 taon nag-rap bago nakapag-flip top. Kesyo 4 na taon lang kailangan kung kasing galing niya. 4 na taon? Sir, hilaw pa to. Kasi 1 taon lang kailangan mo kung ikaw ako. Sinita pa niya si Rafian dun sa... Ang ganda ng punto na yon. Pero mas maganda siguro kung ginawa niya sa mas patawa na delivery yon, no? Tag-ina, pero solid. Salamat sa nag-suggest ito. Unang 16 pa lang. Tama, 1 minute. Unang 16 pa lang. Alam ko ng solid to. Lolong. Yung panlalait, panay. Pero bigkas niya sa buhaya, buhaya. Buhaya, patay. Laban nila Lipen Pluma, sabi niya. Kakabike mo, galit na tito mo, panay ka na lang pagpapatibay ng uncle. Ito, uncle, Dichong, highlight ko lang ha, neon. Tas astang high-end ka dito, di mo alam saan yung tuhod, manood ka ng Finding Nemo. Undefeated ka? Tignan natin ngayon. Sobrang corny, nakakatawa yun. Pinuntusan ko yun. Tangina. Dura ko may effort. Pagka-drop ko sa class check, burado yung record. Yeah. Class. Ay, putang ina mo. Class. Class. Walang binatbat to. Natural na uulit ako sa class kasi nga binagsak ko. Ang kulit din ng body language ni Terdy. Pangalan niya, Glenn Gipilano, Galicia. 3G, nababagsak sa pangatlo. Oo, may Galiciang nagpapakamot. Mahiya ka sa balat mo! Cavite na silang nagtulong-tulong para umangat, di na para isipin. Pues ako hihila sa talet, makikita silang nakabitin. Idol mo si Mot, pues sentro ng Luzon, agarang tatamaan. Kathana baliktaran, nang maipakita na Maynila ang nilamayan. Nilaro mga salita, yun ang naatang sa bano. Oo, may tuisyong kalakip class, to ay pangaral ko sa'yo. Solido na suntok, sanhi ng pagkamatay ni Glenn. Kasi ang durugin tong class, yun ang nangyayari. Ay, off-rhyme. Kayo na mismo ang nagsabi na pag Bisaya, nawawala sa metro. Pues may kasunod, to na-atake. At masasaksihan nyo na yung pagkamatay ni Glenn ay tutugma sa nangyayari. Watch out! Oh, shit! Rap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points. Ang bigay ko kay Terdy sa first round niya. Para siyang sumunod naman sa oras, no?
Tingin ka sumunod naman siya sa oras. Hindi. Mahaba rin, pero pinuntusan ko yung dito naman, yung inubos na niya yung Tagalog sa Motus, di ba? So dito naman, flip top. Nakaahon na, yung lubog na pisngi. Motus, yung sa Motus niya ginawa, yung pagdating sa views na pinagmamalaki ni Class G. Tapos yung Kung Ikaw Ako, yung 1 year, pinuntusan ko yun. Tapos yung Neon. Ay, di, Finding Nemo. Yun pala. Finding Nemo. Tapos yung Borado, yung Record, yung Class. Tapos binagsak ko, laro pa rin sa Class. Di ba? Name flip, parang ganun eh. Tapos silang nakabitin. Yun. Solid na first round kay 30. Ang kulit ni 30. Ano eh, parang siyang napoposes eh. Tas ewan ko, ako lang siguro yun. Parang ibang tao. Diba? Well, siguro lahat kami ganun kapag bumabattle. Pero ang kulit ng character ni 30 kapag battle mode. Kumbaga. Ayun na. Yeah! Let's fucking go! Game! Sa pa, game! Ako ang unang kampiyon ng Motus. At dahil doon, naaangasan siya. At kung bakit pangalawa lang yung third, kasi inuuna niya, kayabangan niya. Kasi nasa Motus pa lang siya. Panay na ang call out, lakas. Total, pag di niya kaya, merong guro na susuporta sa task. O estudyante ng maestro na pagdating sa klase ang bargas. Pwes pagbagsak din ang labas. Maestro, mukhang di mo nasabihan yung estudyante mo na masamang tumawag sa klas. Kala mo naman talaga meron siyang arit batak. Yun pala meron siyang kapit na gad, kaya automatic sa top. Di na natatalo. Nag-champion na sa Motus. Kinuha pa ni Arik agad. Tila ba yung swerte sagad? Tila ba araw-araw Pasko, ganyan pagpanay ang sabit sa sak? Ha? Ha? Pasko, sabit, sak, medyas, sabit, Pasko? Seryoso? Pasensya na, galing kami Motus eh, kaya ganyan kami magsulat. Pupuntusan ko ba yun, pare? Bakit? Anong ibig mo sabihin, Class G? Ano kaya ibig sabihin ni Class G na pasensya na ganyan galing kami sa Motus kaya ganyan kami magsulat? Anong ano yun? Anong underlying message nun? Panay ang sabit sa sak. Gusto pa agad maging si Six Threat. Kala mo talaga, malaki na yung nabahagi niyang ambon. Kasi tirador din daw siya ng kabisayaan. Yan ang palagi niyang aksyon. Gusto agad maging si Six. Nitong si 3, nasa kalahati ka lang nun. Usapang division, sabi niya, tinawag niyo kaming probinsyano. Bisakol. Malamang taga Davao ka. Style mo, bulok. Hingi simpatya sa mga Bisaya para makahakot support. Kinukuha yung loob. Kulang na lang lumuhod. Para pag tinapos ng probinsyano, may tanggol ng kasunod. So, ina-assume ko na tanggol yung parang spin-off ng probinsyano na show. Hindi ko kasi alam. Ganun ba? Kagaya niyan, hindi ko rin sure kung pupuntusan ko kasi hindi ako sigurado dahil hindi ko alam yung, kumbaga, hindi ko nasabaybayan eh. Di ba? Pero sige, pupuntusan ko na yon, tanggol na kasunod. Sana nga ganun. Sana tama ang pagkaka-assume ko, no? Hindi ko nasundan kasi wala na ako dito, wala na ako sa Pilipinas nung
natapos ba ang probinsyano? Pasensya na. Hindi ko sure. Ganun ba yun? Di-distract pa, putang ina. Para tumigil yung palakpakan, yan yung technique niya na pan-distract. Tangina mo nagbayad ng ticket yung mga yan, hayaan mo sila na mag-react. Gago ka. Tapos siya daw yung nag-angat sa Motus. Seryoso? Yung ganyang lirsismo. FRBL Puluiho, 2 liga pinanispo. Sa mga champion nila dito, ako mismo nakatibo. Kaya kung ikaw yung nag-market dun sa Motus, ba't nasa akin yung resibo? Kapal na mukha mo! O tinalo ko mga champion nila habang siya nandun sa Motus. Wino-wordplay yung 2 years sa 2 years. Tapos feeling mo, galing man. Sa tenga, sakit niyan. Ang labo nun kahit pa 2 years o 2 years mo pakinggan. Kaya tengang ina mo. Ibang klase ka na mag-isip. Ginawa mong 2 years, yung 2 years, may problema ka sa pandinig, gago. Yan si Third Di Bacalso at minsang niyabang niti, nangingilag lang daw yung Class G pag nilaban easy. Di niya alam, may halong Ilocano, yung tapang ni G. Dun pa lang, di ko na kailangan Ilagan City, tanginan to. Final sa Motus, sabi niya, bugok kayo ni Piste, sa imong level pa ako nanaog. At nagbisaya na ako rin kasi ubos na yung Tagalog. Yung mga tangang Tagalog naman nagpalakpakan. Sa sikat niya napasabog. Pwes sa akin silat di ka aabot kung sa bibig mo na nang galing nahirap ka sa Tagalog. Karon ng imong giistorya mabalik sa imuha pisting yawa. O ginamit ko salita nila. Pero dito basta panggagaya, pinakita ko lang na yung mga Tagalog ay kayang-kaya yung Bisaya. Yawa! One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, shit. Tie sila first round sa akin. Yeah. Yung first, second, and third na laro ni Class G, nagustuhan ko yun. Eto si third, kanya second lang si third kasi lagi inuuna ang sarili. Parang ganun eh. Tapos yung masamang tumawag sa class, hindi naturuan na maestro. Yun. Kapit na God, sabit sa sak. Ang kulit nun eh. Tangina. Pinuntusan ko na rin. Parang nagalit si Class G na puta wala reaction na nakuha yun eh. Kaya niya ata nasabi na ganyan kami sa moto sumulat. Tingin ko yun. Pero tingin ko ganyan din sa flip top. Yeah. 6'3", kalahati ka lang noon, 6'3", yung laro niya na yon, ang gandang layers. Di ba? So, yun. Yung tanggol nakasunod. Yun nga. So, ina-assume ko pag nung natapos yung probinsyano, naging tanggol yung palabas. Tapos yung 2 years, kung paano nyo nilaro, solid yun. Tsaka yung Ilagan City, medyo pinag-isipan ko maigi. Ilocano ba sinabi niya? Oh, yun. So, Ilagan City. Okay. Kayang-kaya ang Bisaya. So, yun. 9 points, parehas solid. Parehas maganda ang performance, ang delivery. Stage presence, parehas nilang kontrolado. Parang kuha naman nilang crowd. Yun. Spatan natin round 2. Wait lang. Try ko lang ha. Yung linya daw ni 360, ganun ba ka-profound? O baka 360 kasi silip lahat ng angle pag bumubuo ng round? Sabi niya, kahit baliktarin pa natin yung akata, katakataka, ha? Ang masasabi ko lang,
Kakatawa ka. M-site, katapusan mo na. Katakataka ang puta, lakas mo magbiro. Tapos sasabihin mo, maayos yung linya, reference mo, kata. Gago di yun matino. Gusto mo magka-bars, tas yung line naka-attach? Gumawa kayo ng content ni Badang. Titlean nyo ng, Sometimes When We Touch. Pero joke lang, Sir Badang. Wala akong plano na mambash. Kailangan lang himasin ng tong genie nyo mapalabas. Speaking of mapalabas, sa mga nakaraan niyang battle, naglabas ng juice, alak, dyaryo, lighter at marami pang iba. Aning ka na rapper dat binabasto. Sa susunod galing naman sa battle yung ilabas mo. Laban nila ni Lax Hearty, sabi niya, tong heart beat, di nyo na ulit ito mararamdaman. Flat yung linya. Severe kathanya. Gusto mo pala masyak yung heart Cleaner mo sana. I-expose kita ngayon. Ready na kayo? Di mo ko mabibigyan ng leksyon. Ibang klase ako. Linyang ninakaw mo kay Kilua. Natutukan mo ba? Tol, kilala na yung nandudukot. Dinukutan mo pa. Yung linyang liver ang may kaso, ginamit niyang buwang. Gago pyesa yun ni Mokujin, kinahoy mo lang. Pati yung pinapatay yung nag-aarkitekto, di ba ganito yon? Nagpapatay yung arkitekto, proyekto tapos na. Linya yun ni Lanceta kay APOC. Ginaya, ugali mo magmaasim. Nagigipit na yata kaya napakapit to sa patalim. Ikaw mismo babagsak sa mga nilalaro mo na parang makapili tumbayong sinasaulo. Habang ako, binibuild up ang sarili. Iba sa before. Oo, patay yung inaayos parang imbalsamador. Nagyayabang ka ng wordplay? Pag nilabas ko aking angas, kung kalaban, mababakla sa akin. Yung mga pyesang nabuo, tsak, mababaklas sa akin. Mga bersong simple, nagawa ko pa na mapalalim, na kaya nga ako nag-step up nang maipakita na mababaklas sa akin. Parang payola, abot pa ilalim. Stats, gawin mong stable. Sa oras na magpayanig, matiklas, under the table. Behind ka na sa topic, tong student need ng tutor. At sa mga nagsasabing nangunguna ako sa class, it's an honor. Ngayon na daw yung deadline, kailangan tong habulin. At para maging professional yung class, kailangan kong tapusin. Bata to ni Sur, pinagbibigyan ko. Tong produkto ng henyo, kayo naman, sisiw lang to. I-ready mo na bawat fake mong sabat. Walang angle sa tibo, gago straight to lahat. Inaral ko yung pyesa mo. Punto ay wala naman. Kung ituturo mo kung adik dulot niya ay katangahan. At ngayong natutuklas, ulo ay nagkalaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 points yung second round nito ni 3D na. Kulit. Ang kulit ni 3D, tangina. Para laugh trip siyang katambay. Bumubuo na round rebat 360. Galing. Tanginang rebuttal yun, no? Galing yun. D yun matino. Pinutusan ko yun. Tapos G ninyo mapalabas. G. Di ba? Laro na Genie tsaka G ninyo. Tapos yung galing sa battle. Galing sa battle ang labas mo. Parang gano'n. Kinlear mo sana sa puso. Di ba? Dinukutan mo pa
yung mandurukot, dinukutan mo pa. Mandurukot na nga, dinukutan mo pa. Parang ganun eh, na. Pero kung isipin mo, astig yun. Sa tunay na buhay, kung dukutan mo yung mandurukot, di ba? Ang kulit nun. Alam mo kung anong tawag doon? Kapag dinukutan mo yung mandurukot, ano yun? Tax evasion. Loko lang. Tas yung patay yung inaayos, embalsamador. Under the table, class, under the table. Tas yung it's an honor. Yung class kailangan tapusin para maging professional. Galing. Tas henyo, sisiw, di ba? Tas straight to lahat. Tanginang kulit. Solid na second round. Tapatan natin kung kayang tapatan ni Class G, oh. Pressure, no? Pressure yung mga ganyang battle, yo. Lamig siguro ng kamay nyo habang nangyayari lahat yan. Iba rin yung pakiramdam pag nasa stage kayo, lalo sa flip top. Mag-isa ka lang. Dalawa lang kayo. 'Di ba? Kumbaga pero kapag round mo, mag-isa ka lang eh. Kumbaga yung ginagawa namin sa flip top, minsan na-overlook ng iba na parang akala nila ganun lang. Akala nila madali, no? Hindi madali, yo. Hindi madali ang ginagawa nila na yan. Konting piyok mo dyan. Konting tapilok mo dyan. Kita ng lahat yun. Kita ng lahat yung kaluluwa mo. 'Di ba? Wala kang matataguan. Wala kang matataguang instrumento. May walang beat, hindi ka makakatago sa tunog ng music na ginagawa mo. Alam mo yun, ikaw lang talaga. 'Di ba? So, una-una gagawa ka ng effective na material. Yun ang una, 'di ba? So, isipin mo, yun pa lang, yung effective na material, napakahirap na nun. Tapos, kailangan mong i-deliver in such a way na makukuha mo yung attention ng lahat, yung crowd, di ba? Puta. Tapos mag-isa lang. Walang beat, walang music, wala kang kasama, wala kang instrumento. As in, boses mo lang, tsaka emosyon mo lang, kung paano mo dinideliver, lahat yun. Yun. Tapos, pagkatas ng performance na yan, yun na yun. Di ba? Hindi mo na uulitin yan. Naiwan na yung artwork, yung piece of art na yan, naiwan na yan sa stage na yan. Diyan na lang siya. Gagawa ka na ulit ng bago mong painting. Di ba? So, parang laging one of one. Ang bawat piyesa mo. Kumbaga, walang mass production. Yun lang yun. Walang second chance na okay, pangit yung performance ko ngayon. So next time nag-perform ako mas maganda. Oo, pero iba na yung material. Hindi kagaya kunwari may kanta ka na ni-rap, tapos nagkalat ka, pwede mo ibawi yung next gig. O kung sa banda, ganun din. Dahil yun at yun yung pyesa mo, di ba? Ito hindi, pare. So ganun ka-special yung moment lagi ng battle na yan. So, isipin mo yung pressure ng ganyang karaming tao nanonood sa'yo. Tapos, ilang milyon na manonood sa'yo sa internet. Diba? Tapos, yung puro mga critic, ilang MCs dyan, ang tinitingnan ka para sa, nag-aabang sa mga pagkakamali mo rin. Diba? Iba yung pressure sa stage, lalo na sa flip top, yung pinakamalaking stage. Diba? So, yeah. Dine-deserve ng mga battle MCs mas respeto. Kumbaga, mas bigyan ng respect yung ganyang klaseng art form, yung ganyang klaseng craft, kumbaga. Dahil iba siya. Iba rin siya. Yun. Tinatawag siya na adik kasi yung itsura niya pambatak. Pero para sa akin, di sa postura, kundi sa estilo niya, banaag kasi
Magbabanggit yan ng kung ano-ano kahit sa kalaban di akma at kung sa motos ganung banat yung nauso na pantapak, kung doon nakaka-score ka kahit di ka rumekta, dito walang ganyang palakad. Kaya ano, flip top, game! Sinusulatan siya ng mga kagrupo niya sa Luzon para lamang may mahain. Yeah, ako'y nagbabalik. Naihi ako eh. Okay. Pati mga tropa niya sa Visayas, sa kwaderno nagsasalin, maging mga idolo sa Mindanao para pag lumaban siya, palarin. Kaya pala out of nowhere mga tira niya kasi kung saan-saan nang galing. Magtutuliner yan hanggang matapos yung battle. Ang sakit mo na sa ulo, di ka na naawa. 1-2 ka ng 1-2, di ka na nagsawa. Anong style ba yan, bay? 1-2 sawa? Kaya nga hindi kita gustong kalaban. Si Boss Arik lang. 1-2 sawang plakda. Ika nga ni Target sa todo sunugan. Yeah. Namimilit. Kaya di mo kailangan magpasalamat sa akin kung bakit sa line-up ka nasingit. Kasi ikaw ang dahilan ba't ang mahal ng entrance. Di mo man lang ba naisip na sa kaka 1-2 mo ng 1-2, naging 1-2 rin yung ticket, gago! Ang konti tuloy natin. Ina mo kasi. Alam mo, sabihin ko sa'yo, mas maganda yun, pare. Hindi ko alam kung pupuntosan ko yun kasi nagawa niyang creative, pero mas maganda yun, pare. Logistic-wise, di ba? Logistics-wise, mas mahal ang ticket, mas nakokontrol mo yung mga tao dahil hindi ganun kadami at hindi ganun kakukulit. Di ba? Masarap yung marami, syempre, pero puta, iba yung logistics sa maraming tao. Di ba? So, yun. Ewan ko. Isipin mo kung mas mura yung ticket. 200, yo. Ang hirap din, di ba? Ang hirap din na puta, gaano kadami kayo para makanood ka na maayos, gaano karami. Kailangan mong mahipagsiksikan at gaano ka posible kang umabot sa harap pa. Di ba? Kaya maganda rin na mas may presyo dahil mas magiging special yung experience nyo dahil mas intimate yung setting. Although, dami pa rin, no? Yan, no? Tsaka yung mga huling events na nakikita ko, parang ang lalaki ng ano. Pero, yun, isipin nyo kung mura. Ano ang pupuno, ano ang lugar na magiging venue. So, ewan ko kung magiging effective sa battle rap yun. Diba? Tingnan natin. Ang dahil ko sinasabi, no? Then, nagano kasi ako habang nagre-review eh. Napa-vape ako ng di oras eh. So, yan. Oh, mahal ng ticket! Kasi yung mga bars na ito, pulido, walang sabit. Gaya nung sabi niya, timbog pa rin tong isda kahit dinameta ang gamit. Dinameta ang gamit. Pagsabog na, tulog na. Tulog na ako, yo. Hindi yung tamang wordplay ng pilit. Paano mo matitimbog yung isda kung ganyan ka mag-isip? Mali yung gamit mo sa dinamita, dapat tinry mo din init. Tapos, magaling daw siya mag-multi. Pero nirime niya yung hindi nag-work, no? Sa. Sinong niloloko mo? Sinong niloloko mo? Gago. Pag ako tumugma, puro solid yan. Gandang Aubrey Miles kung susumahin. Samantalang yung 2 rhymes niyan, parang Aubrey lang. Kaya nga, Miles, pagitan namin. Kaya kung nakalusot ka kay Nego G, kasi yung sulat niya hindi banayad, tong sulat ko lahat panatag, naka-fix to, walang patawad. Oo, nanalo yan kay Nego G nung finals. Kaya gumanda yung datos at bigla siya nag-appear. Pero kung tutuusin, di niya kailangan ng nego kasi handa siyang gumastos para sa karir. Kasi lahat ng tao sa Motus nililibre niya para makakuha lang siya ng boto.
Nagbabayad ng mga ghostwriter para magkalinya siyang pantodo hanggang nanalo ng 20K. Kaso yung nagastos niya mas lobo. Hindi sakripisyo tawag dyan. Ang tawag dyan, galawang bobo. Kasi kung natural, yung paglago mo 3, di mo kailangan mag-abono. Palibasa, di mo alam yung roots. At di mo yan matatanggi, Brad. Kasi pangalan niya, 3D. Kapangalan nung dating company Tipsy D na ngayon hindi na mahagilap. Hindi mo maiisip pagpangalan ng ganyan kung talagang tunay ka na hip-hop o pwede rin. Oo, rapper ka na noon pa man pero di ka sumusuporta sa flip top. Ngayon alin doon? One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points kay 3D, ay kay Class G. So, first round, tie sila. Second round, nakuha ni 3D. Palakad. Yung sa... Fuck, nakalimutan ko pa paano yun, ano. Parang sa runner, palakad, gano'n nata eh. Tapos kung saan-saan ang galing, from out of nowhere. Tinagalog lang, pero effective naman. 1 to sawa. 1-2, 1-2 sawa, 1-2, tapos ginamit niya ulit yung 1-2. Nakalimutan ko pa paano. Tapos yung try mo din, inet. Hindi na meta. Tapos yung Miles, pagitan namin. Miles lang, tsaka Miles Aubrey. Tapos fixed, walang patawad. Yun, solid. Feeling ko mas perfecto yung delivery o yung performance ni 3D rin sa second round. Pero tingnan natin round 3 nila kung Galing. Sino nakapanood ng Spider-Man? That's right. Pues magigets nyo yung game. Tol, hindi ito lame. Nagamit lang yung webbing na pahinto ko yung train. Yung nais kong respeto at palakpakan, natutupad na nga rin. Saktong Spider-Man yung tema na kahit matumba, tao magbubuhat sa akin. Panay ka lang sigaw, sound mo magulo. At kung idadamay mo na buntis asawa ko, salamat, dunay proud ako. Kasi yun ang pinakamagandang round kong nabuo. Pero nanganak na asawa ko, bago pa lang. Oo, misis ko ang nag-deliver, pero cargo ko yan. Ang hilig pamandamay yan ang trip ng papansin. Nakakahiyang di magkaanak, tagasilang ka pa man din. Kung sakit, iindahin kahit umabot pa sa future. Generation mapuputol, sampal to ni the third sa di man lamang magka-junior. Saluhin mo yan lahat, binato ko na atake. At tandaan mong hanggang multi ka lang class, di mo kaya magparami. Kung nilait GF niya sa battle, nagrebat ng panay angle sa GF ko, dun ka lang kasi nakakaskor. Ha? Sa GF mo, nakakaskor. Saklap nun binenta. Paanong di makakaskor? Palpak yung depensa. I-relate natin sa chess. Nang sa week na tumaatang, nalik pa yung galawan. Yung move mo, legal trap. Kasi sinacrifice yung queen. Ma-check lang yung kalaban. Hindi ko siya binastos. Bagkos pinagtanggol. Kaya nga dinamay ko. At talagang 50-50 yung lalabas kasi yung kabiyak inaalay mo. Panoorin nyo. Class G versus Jiran. May binitawan siyang mga talento niyong Bisaya sa Manila pinagtatawanan. Ang tagal kong inantay tong araw na to. Tanda ko yun lahat. Sa pag-iensayo dinala. Gumastos, bumiyahe. Sumali ng turnat mga Tagalog kinana. Kaya sampal to sa iyong muka. Ito'y bawing Bisaya. Naging ganap akong kampyon at sa Luzon ko ginawa. Ano? Sana yung segment ko? Wait lang. Sa Luzon ko, wait lang ha.
Dahil sa Luzon ko ginawa kasi real talk, di po ako gumagamit. Pero lagi niyang sinasabi na kaya ako umaangat dahil sa tama ng bato. Style na pambano. O baka di mo lang talaga maamin na mas high ako sa'yo. Nakapagtapos ng pag-aaral habang nagra-rap. Nag 1 minutes, naging kampiyon, undefeated, tapos ahon. Sampal sa'yo, gago. Nagawa ko yon nang di gumagamit. Paano pa kaya kung nagsabu pa ako? Tandaan nyo, ender niya, round 1. Palakpakan nyo yan. Nagbisaya ng konti itong Tagalog, tapos translated mga angle. Tol, mahiya ka sa Bisayang nagtagalog buong battle! Asintadong tirador! Malabong magmintis! You will miss this class! Class dismissed! Body bag ka doon, Class G. Damn. Ang hirap bawiin nun ng ganong momentum. Ang ganda ng ender, yo. Class dismissed. Fuck! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 points, yo. Kay 30. Damn. Pinuntusan ko yung webbing at train. Alam mo, ano lang yan eh. Tomato lang din naman yan. Pero laging terminology na talaga siya sa tingin ko sa flip-top universe. So, pupuntusan ko na rin, yo. Diba? Tao nagbubuhat sa akin, magbubuhat sa akin yun. Pinakamagandang round kong nabuo, taga-silang ka pa man din, parang gano'n nata. Yan, pinutusan ko yung mga yan. Di man lang nagka-junior, ano siya eh, parang defense mechanism yung ginawa ni 3D, no? Inassume niya na baka gamiting angle ni Class G yung mag-ina niya. So, ginawa na niyang ganun. Tapos, tinira niya yung pagiging, siguro single pa si Class G o hindi pamilyado o kung ano man. Inatake niya yun. No? Na kung isipin mo, same equivalent siya na para ding ginamit nga talaga. Kumbaga, walang pinagkaiba yun sa kapag dinamay mo yung asawa at anak. Di ba? Kasi, yun yung inatake mo na wala siya nung mga yun, di ba? Pero, yun, kumbaga, hindi ko trip na ganun yung naging approach, yung angle, pero pinuntusan ko yung mga ilang linya dahil creative pa rin naman. Yun, pero yun nga, parang personal din siya. Hindi nga nandamay ng iba kasi walang iba. Di ba? Pero yun yung same degree siya ng ganong angle na kapag dinama yung asawa o yung anak, ganyan. Yeah. So, nasa na ba ako? Yun, di man lang magka-junior, tas di mo kaya, magparami, palpak yung depensa, check lang yung kalaban, tas yung sa Luzon ko ginawa, yan na, para putang ina. Umaano na, sinasaksak na niya unti-unti. Hindi nga unti-unti, pero sinasaksak na niya nito mga panahon na to. Pare. Sa Luzon ko ginawa, di ba? Mas high ako sa'yo. Paano kung nagsabu pa ako? Ang kulit ng puta na. Baka isipin ng mga tao, pare, mas magiging achiever ka kapag pumalo. Hindi totoo yun. hindi maganda yun, yo. Tapos, nagtagalog buong battle, tsaka class dismissed. Putang ng ender, lakas. So, 13 points. Tingnan natin. Sana makabawi si Class G. Hindi daw ako magkaanak. Hindi ko daw mabuntis yung asawa ko. Tangina, bobo ba to?
Paano ko mabubuntis yung tomboy ako? Ang ganda ng rebut. Kumbaga, niyakap na niya talaga yung angle sa kanya, no? Tsaka, the magic of freestyle, yo. Minsan ko ano talagang sasabihin mo dahil sa freestyle. Game! Pansin ko lang, ginagawa niyang bars yung mga angle sa kanya. Yan ang naisip niyang paraan. Buntis yung asawa, pero walang trabaho. Pag-aadik malamang. Yung yaman galing sa magulang, nasa verse niya na yan. Imbis punan yung pagkukulang, ire-rebat niya na lang. Gaya nung laban nila ni Nego G, sabi niya, o di ako marunong kumanta, pero ilalaglag kita. O di ba? Sa battle rap, tinatakpan pa. Pati kayo, tinatanga na. Di niya kasi kayang gumawa ng sarili niyang kanta, kaya sarili niya na lang kinakanta niya. Ganyan yung tipo ng mga rapper na masabi lang na rapper, masaya na. Sobrang importante ng kanta sa artist, pero di niya magawang mag-abala. Tapos nagre-reference pa ng Silver Toes. Parokya ni Edgar pa talaga. Pero pag-usapang music, tong si pare ko, di niya alam yung halaga. Tapos sasabihin mo, hindi sinasagot ni M-Site, pamasahe mo. Bakit sino ka na ba? Inaawitan mo na agad siya, hindi ka pa nga marunong kumanta. Tsaka bago mo sumbatan si M-Site na nakarating ka sa Manila, tapos di ka binayarang tanga ka, isipin mo muna, nakarating ka dyan nung wala kang binayaran sa kanya. Tangina ka? TF, bayad sa pagdayo? Lahat daw yan, wala siya nun. Sagot niya daw yung pamasahe niya. Wala namang nagtatanong, gago. Speaking of M-Site, winoid play niya yung rugby. Tsaka rugby. Nung 1 minutes, aba nice G. Kahit ginamit na yun ni M-Site kontra lip cramp bandang round 3. Sa kanya ka na nga sumisip-sip, ninakawan mo pa ng lines 3, sobra ka na nga kung makadikit, kinuhanan mo pa ng rugby. Tibay mo naman. Kinarma ka tuloy. Kasi pagkatapos niyang sabihin yung rugby, nag-choke, mga 10 segundong nanatili. O pagkagamit niya ng rugby, biglang nawala na sa sarili. May linya pa to na narinig ko, kaya ako nang gigil dyan, aba, sabi niya. Di ba pangalan ng tatay mo, Earning, ba't wala kayong ipon? Pues ito na yung paniningil, tanga. Pues ito na yung paniningil, tanga. Ginawa niyang Earning yung pangalan ng tatay kahit hindi naman talga. Di ko alam kung nag-iisip ka pa kasi mapipilitan ka lang gamitin yung Earning kapag nagigipit ka na. O sige na, kayo na mayaman. Kaso ang masakit lang doon, parang chest din, chong. Kasi yung tatay mo ay king, tapos ikaw naman, ampon. Oh, di ba kahit ikaw nagtataka ka? Wala kang picture nung baby ka pa. Tapos ang dahilan natuto ka daw ngumiti, aba grade 3 ka na? Oo, ngayon na kita sasampalin ng katotohanan ng sa kayabangan madala ka. Di ba lagi mong pinagyayabang na mayaman ka? Sa mga mahirap, mas malala ka. Kasi kahit hindi ganun kasagana, ang importante yung mga tunay na magulang na kasama at yung mga ganun kasaya na alaala. Third, di ba kalso, yun yung kayamanan na wala ka. Ano masakit? Ganyan man dis pag malupit, walang daplis tsaka punet. Nasabi ko na yung gusto kong iparating, makakaalis ka na ulit. O umulit ba? Oo, kasi yun yung ender ko kay MR Industria. Yung pangatlo ko na tinapakan. At mukhang hindi nyo inasahan, may deja vu na kaganapan pagkat nasaksihan nyo ulit kung paano ko tinapos yung third ko na kalaban. One, two, three, four. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, shit. Yun na nga. Nakuha ni
Third year, round 2 and 3. Pero pareha solid. Kailangan lang talaga may manalo. Tomboy ako rebat. Pinuntusan ko yon. Galing nun. Hindi ka pa nga marunong kumanta. Maawit ka na, hindi ka pa nga marunong kumanta. Wala naman nagtatanong tungkol sa pera, pamasahe. Kinuha pa ng rugby. Yan, ang galing na ko paano na niya nakonekta sa rugby, no? Kinuha pa ng rugby. Dikit ka na nga ng dikit. Sobrang mo madikit. Kinuha pa ng rugby. Nawala na sa sarili nung pagkatas niyang ng rugby, di ba? Tapos nagigipit ka na, yung sa Ernie. Ampon, King ba? Tatay yung King, Ampon. Grade 3 ka na. Biglang ginamitan niya ng humor, no? Hindi siya naging joke na pakiramdam, pero joke siya, di ba? Nagkataon lang seryoso yung vibe, tensionado talaga, tsaka yung delivery niya. So yung mga tao hindi nag-react na parang joke, pero tingin ko joke yun. Hindi, di ba parang kung ganun ang kung ako magsusulat ng ganung bar, ang nasa isip ko is joke siya, di ba? Third ko na kalaban. Ganda rin nun. Yun. Tingnan natin sabihin ng mga judge, yo. Round 14, 30 versus Class G. Mag-iayos pang beses kung nagustuhan nyo yung laban na yun. Gusto ka ko Kuya Narik. Ow! Shoutouts ulit, special shoutouts mo to sa Battle League para sa battle na to. Ang boto ng Urado, 5-0, magigay para kay 30. Yun, gusto ko lang i-shoutout. Happy birthday kay Shaboy! Siyempre, shoutout ko lang Crown Manila, Real Jokes Clothing, sa Law of Dice, kay Class G, napaka-solid. Mahal na mahal ko yung mag-ina ko. Hindi ako ampon! Shoutout kay Ate Joanna Marigalicia, yan. Shoutout kay Jeline sa girlfriend ko. Maraming salamat sa lahat. Sana ma-enjoy niyo yun. Yeah, babalik ako mas malakas. Yo, Yeah. Trey, binoto ko si 30. Sa akin, mas siksik yung mga banat niya. Tsaka yung presence niya sa stage. Si Class G, Bumatel ba to si MP3 sulit naman dyan? din yung dala niya. Kung magkaiba lang talaga, mas mahaba yung setup ni Class G. Kaya mas siksik yung kang 30. So, 30. Yo, RJ, binoto ko si 30. Siguro round 1, klaro, 30. Round 2, konti, kay Class G. Yung round 3, sobrang hirap. Pinagbasihan ko siguro yung setups. Kada dos, merong, mayat maya nagre-react kay 30. And syempre yung diin ng punchline. Putang ina. Yun, pinagbasihan ko lang sa setup. Pareho namang malakas, pareho malinis, pero 30. Pinoto ko si 30 kasi sa round 1, mas nakita ko mas na-control niya yung crowd. At syempre, maganda yung good start yung pinakita niya, crowd controlling. Samantalang siguro, muntik ko na ibigay yun kay Class G kasi nga, mas punto por punto siya. Kaso nawala yung consistency niya, naputol kanina. Tapos pagka round 2, para sa akin, Class G talaga to kasi lahat ng angle niya pasok talaga para kay 30. Nandun na yung, meron pa siyang rebuttals. Sa kanya talaga yun, kain. Tapos round 3, ang dikit talaga yung round 3. Dito ko na lang binay siguro sa pagiging catchy. Mas madaling ma-pick up ng crowd or namin yung mga bato ni 30. Pero dikit lang, konting lang. Kaya 30. So, Merge, binoto ko si 30. Sa battle, sobrang solid yung battle. Nakikita naman natin na parehas effective yung dalawang MC, pero mas naging effective. Roots ba yan na brand dito? Solid. Binoto ko si 30, mas direkta si Class G, pero sa tingin ko mas maganda yung mga setup ni 30, tsaka mas nagustuhan ko yung mga angles. Legit misfits. One sa lakot ang dating mo dyan, Solid na battle. Congrats sa parehas. 30 tsaka Class G. Tanga na. Paapoy lang ng paapoy. Solid kayo. Saludo sa inyo, yo. At salamat. Sulit ang oras ko.
sa battle nyo, maganda siya. Impressed ako sa inyo parehas. Galing nyo. Kakatuwa. So, yeah. Grabe yun, napakalakas ni 3D, nagulat ako. Hindi ko itatangging nauga ako. Round 1 pa lang. Pinapili ko pa siya na kung sino gusto niya mauna. Tapos siya yung nauna and nauga talaga ako. Lakas no round 1 niya. Kung tutusin, all 3 rounds niya, lakas. Walang maraming dahilan. Medyo pumalya tayo, nag-stutter tayo, pero solid na laban yun. Ginawa ko pa rin lahat. Mahugot yung mga linya. Pabawi tayo. Magtutuliner yan hanggang matapos yung battle. Props pa rin sa'yo, Class G. Galing. Galing, yo. Ang sakit mo na sa ulo, di ka na naawa. 1-2 ka ng 1-2, di ka na nagsawa. Anong style ba yan, bay? 1-2 sawa? Kaya nga hindi kita gustong kalaban. Si Boss Arik lang namimilit. Kaya di mo kailangan magpasalamat sa akin kung bakit sa line-up ka nasingit. Kasi ikaw ang dahilan ba't ang mahal ng entrance. Di mo man lang ba naisip na sa kaka 1-2 mo ng 1-2, naging 1-2 rin yung ticket, gago! Ayun, syempre masaya ako na naraos namin. Medyo may stumble ako. Meron din siya kahit papano hindi naging perfect as what I expected. Pero at least man lang naraos namin yung battle ng maganda. Sarap sa feeling mapasigaw yung Tangin to, napaka-humble. Stick kaya battle. crowd. Mga talento niyong Bisaya sa Manila pinagtatawanan. Ang tagal kong inantay tong araw na to. Tanda ko yun lahat. Sa pag-iensayo dinala. Gumastos, bumiyahe. Sumali ng turna at mga Tagalog kinana. Kaya sampal to sa iyong muka. Ito'y bawing Bisaya. Naging ganap akong kampyon at sa Luzon ko ginawa. Plano ko sana makagawa ng album next year. Trabaho yung iba. Sa pagra-rap siguro album, tatrabaho ako ng kahit makatapos ako ng isang album. Kung sa buong taon, trabahuhin ko siya. Ma-release ko isa-isa hanggang mabuo siguro. Tapos yun, syempre battle pa rin tayo, babawi tayo, gagalingan natin. Ayun, syempre tapos nito, gawa tayong music. Pilitin natin makalabas ng music. Syempre, magiging tatay muna ako panandalian sa ngayon. Kung walang battle, gusto ko muna mag-focus sa anak ko, sa asawa ko, bawi ako sa kanila. Syempre, ilang araw din akong medyo nag-focus sa sulatan, alam mo yun. Masaya ako, naraos ko to, excited na ako makita sila. Ayun, sa mga patuloy na naniniwala at sumusuport at nanonood, syempre maraming salamat sa inyo. Medyo kinapos tayo ngayon, pero syempre kilala nyo naman ako. Hindi natin gagawing hindi tayo para manghina sa isang talo lang. Madaming paraan para bumawi. Ayun, sa mga nanonood sa akin at pati sa Flip Top, patuloy lang natin supportahan tong Lian na to. Kung wala kayong mapapanood. So, onting subscribe, onting share. Spread love. Tama na yung hate, mga tol. Yes. Yan ang sinasabi ko. Napaka-solid na battle, yo. Congrats sa parehas. Ito. Mabasa ako konting comments, yo. Sabi ni Modern Day Dalus. Day off plus malamig na beer plus bagong upload equals apoy tsaka kamao. Salamat, Ginoong Rodriguez. Salamat sa iyo, yo, na nagawa kong mas enjoy ang day off mo. Mas maka-chill ka dito sa kalokohan kong content. Sabi ni Kiro VJ9L Low, sobrang saludo po siya, ibang klase ang lawak ng pag-intindi, sir. Actually hindi ko alam kung anong tinutukoy niya nun, pero salamat kung ganun, kung ano pa man, thank you sa'yo. Sabi ni Jem Rod Triunfo 2862, solid outro, Ginoong Rodriguez, sound trip, swerte. Salamat sa pakikinig ng nilabas kong EP under the name Ginoong Rodriguez. Kung baka hindi na siya bilang batas, baka one time thing lang yun, ewan ko, hindi ko alam kung maglalabas pa ako ng hip hop na nakanta. Tingnan natin, o solo, ibig ko sabihin, tingnan natin.
Ngayon, di ko naiisip sumulat. Sabi, tomato sauce 3810. Panginoong Batas, Acer versus Fangs naman sunod, please. Tingin ko na sa Pilipinas pa ako noon at napanood ko na yun eh. Or feeling ko napanood ko na siya. Kung nandito na ako nung nangyari yun, sa tingin ko pinanood ko yun. Pero hindi ko man na-review. Hindi ko maalala talaga pare. Pero dapat ko ba reviewin? Sulit ba? Comment nyo lang. Sabi ni Patrick Pakana 9323, Sir, sana ma-review nyo yung JD versus Ruffian Battle of the Year contender ng 2025. Darating tayo doon yo. Sa tamang oras. Yan din. Dami nagko-comment nun no? Tagal mo na wala, boss. Nag-aantay ako araw-araw ng upload mo, sabi ni Freddy Kasane 24. Yo, every other day ako nag-upload. Baka hindi lang review yung iba. Pwede mo rin silipin yun. At salamat kung sisilipin mo. Dahil gusto kong isipin. Kumbaga, bawat upload ko, hindi man review o kumbaga interesting siya para sa akin. Yung pag-usapan natin pare na hindi sa hip hop o flip top na MC, 'di ba? Mga kasama ko rin sa banda na eksena, kasabayan din. Enjoy 'yun, interesting din 'yun. Kumbaga pwede din kayo maging interested doon. Or yung mga vlog na inaano ko sa events dito ba? Enjoy 'yun, 'di ba? So, spata mo na lang pare. Yeah. Sabi ni Rose Cortez, ganda ng lagay mo, Boss Mark, hahaha. Pa-shoutout, Angel Puspos from General Trias, Cavite. O yan. Nabi ko na. Shoutout sa'yo. Ito pa. Si A. Wildred I. Hi. Puta, di ko maintindihan. Jew Appear. Yata. Yun nata. Sir, baka pwede maitanong ano yung sample na song sa ending ng Barya. Unang-una, sa tingin ko, hindi aamin ang mga nagsasample ng kung anong sinasample nila. Pangalawa, kung may aamin man, hindi ako yon dahil hindi ako yung gumagawa nun. So, si Moki McFly, aka Apo Lerma, saan tanungin mo kapag nakita mo sa gig o baka kung ano pa man, sa kanya. Tapos, sabi ni Pagong TV 5772, Idol, sana pati yung kay Cripply versus Cute na 3GS. Ha 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 ha. Old but gold, please. Hehehehe. Ang kulit no? Spatang ko, hindi ko maalala kung naparod ko na ba yun. Pero sulit ba? Comment nyo na lang din. Tapik Squad, sabi handled with class. Solid talaga. PS, kakatapos lang ng gubat, paniguradong matuwa ka na naman kay MP3. Haha. So, yeah. Unang-una, sa lahat ng hindi pa nakaka-spot, may spotan nyo yung Tapik Squad na video, na channel sa YouTube dahil nag-guest ako sa podcast nila nung kailan lang in-upload. Marami rin kaming tinalakay na interesting. Tapos, naabangan ko yung kay MP3, at naka-schedule na kami magkwentuhan yan. So, yeah, excited ako. Sabi ni Kiefer Vicente, Sir, pwede ka ba mag-react sa mga battles ni Sir Loons? Oo naman. Tagal ko na hinihintay na bumattle siya. Pero hindi pa siya bumabattle ulit. Gusto ko nga rin siya maimbitahan sa PNP. So, sa tamang oras, pare, mangyayari lahat yan. Diba? Shoutout sa'yo, Looney. Iistorbohin kita. Diba? Medyo ko oras. Sana mapagbigyan mo ako na maistorbo kita ng ilang oras para makapagkwentuhan, no? Tapos, ano pa? Okay na siguro yun, no? Okay na yun. Salamat sa lahat ng nanonood pa rin at pinakinggan nyo pa yung mga pagsagot ko sa ilang comments. Yeah. Yun. Salamat lang. Salamat sa oras nyo dahil
nagkakaroon kayo ng interest sa mga interest ko din, di ba? Malaking bagay sa akin yun. Parang wala, hindi ko naiisip na parang hindi ko sinasayang ang oras ko, di ba? So, thank you. Hanggang sa susunod, yo. At yun nga, kung mahulaan nyo kung sino sunod na upload ko na guest sa PNP, yo, ewan ko kung ano, pero subukan nyo lang, yo. Walang premyo, wala anong papano, di ba? Shout out, ang corny naman nun, di ba? Pero sige, why not? Pero basta hulaan nyo na lang. At yun na yun. Thank you. Salamat sa Flip Top. Salamat sa Flip Top Universe, sa lahat na sumusuporta sa liga. Malaking parte kayo ng makina, kanya sobrang well-oiled machine ng Flip Top, di ba? Dahil sa mga sumusuporta. So, huwag kayong magsasawa sa pagsuporta sa buong liga at sa mga trip yung MCs. Yun. Salamat sa Flip Top Universe. Yun, solid. Malaking bagay sa akin at sobrang humbled ako maging parte nitong mundong to, itong eksenang to. Thank you. At kita-kits ulit yun. Peace! Shoutout ulit. Arik, Chakev, buong Flip Top crew, yo. Yeah! Uprising, yo. Uprising represent, yo.